ang sabi niya, nakipag-usap na ako sa asawa mo, sa ganung date ko ibabalik. Sabi ko, pag hindi mo binalik yung pera, ang last option ko sa iyo, magkita tayo sa korte. Hanggang sa dinuduro ko siya sa pagmukha niya. Tapos yung boses ko na nanginginig na talagang galit na galit ako, kita rin ako nung asawa ko, sinundan ako at talagang hinigit ako nung asawa ko. So papakita ko sa inyo kung ano mangyayari dito. Siguro mga 4 na araw daw na trabaho, i-update ko kayo. So, what's up sa inyo mga kakoral? So, for today's video guys, ikikwento ko sa inyo at nakita nyo naman sa thumbnail na na-scam kami. Kung magkano ang halaga ng pera, 3,200 pounds sa conversion sa pesos, it's about mahigit 220,000 pesos. So guys, panoorin nyo kung paano kami na-scam. So guys, ito yung harap ng bahay namin. So ang plan, tatanggalin yan. Etong mga bush na yan, tanggal yan. Pati yung gate na yan, tanggal yan. Hanggang dito, yan ang magiging entrada ng parking space. Ini-apply na ng asawa ko ito sa Cheshire Council. Actually, na-approve na siya. Cheshire Council, ibig sabihin, yun yung local government yun yung local government na nakakasakop dito sa area na to. So nagkandak sila ng inspection. Actually minerkahan na nila dito. Yan, if you're going to see, may mark dyan sa baba. Yan, yung marka na yan. And dito sa kabila, may mark na rin siya. Eto kasing gutter, hanggang dun sa may mark na yon sa kabila, ibababa yan. Kasi magiging driveway na yan. So dapat lang ibaba na itong gutter. Pakita ko lang sa inyo guys ng buo. So simula dyan, papunta dyan. Ang matitira lang ay itong bush na yan. Pero dito, yan. Dyan, sa corner na yan, hanggang dito sa corner na yan, tatanggalin lahat yan kasama itong gate na to. So magiging open itong harapan. And then sabi ko nga kanina, ibababa na yung gutter dito. So kasya ang dalawang kotse dito. Na-approve na yung project ng Cheshire Council. So ang kailangan na lang namin is humanap ng kontraktor kung sino yung gagawa. So guys, kung nakikita nyo itong may blue na pinto, and if you're going to look at this, yung flooring nyan, yung may bin sa baba, siyang gumawa nyan. Maganda yung pagkakagawa, kaya we decided na siya na lang yung kunin na kontraktor para dito sa parking space dito sa bahay. Yun yung reason, nakita namin yung trabaho niya. And not only that, kapitbahay namin siya. Isang bahay lang ang pagitan sa bahay namin, and kilala namin siya. And inestimate niya, so sa makatwid, ang suma total ng project, it will cost us 3,900 pounds. So napagkasunduan na ilipat sa account niya yung 3,200 and the remaining 700 pounds upon completion na nung project. So what my wife did, transfer na sa kanya yung 3,200. That was last June. Take note guys, October na ngayon ha. So after na ma-transfer yung 3,200, ini-schedule niya kami. A week after na ma-transfer namin yung pera, ini-schedule niya kami for that week na sisimulan na yung project. So
which is hindi nangyari. And then in-schedule niya kami uli ng in-schedule hanggang sa tumagal ng tumagal, kasi sabi niya behind the schedule siya dun sa current project niya. May mga nangyari na hindi inaasahan, so behind the schedule siya. So okay lang kasi kapitbahay naman namin eh. So sa makatwid, inabot na ng July, wala pa rin. So isang buwan na nasa kanya yung pera, hanggang sa inabot na ng August. Doon na kami nag-decide na mag-asawa na hang on, there's something fishy going on kasi ang tagal na. So tinanong namin uli siya, binigyan namin siya ng last chance kung kailan ba gagawin. So pumalpak na naman siya. And then we decided na wag na lang ituloy yung project, i-refund na lang yung pera. Ngayon, eto ang sabi niya, may alibay na naman. Ang alibay niya is hindi daw siya makalabas ng bahay kasi may symptoms daw siya ng COVID. Silang buong mag-anak. So 2 weeks quarantine siya. So wala tayong magagawa doon. So 2 weeks quarantine. So pinagbigyan namin. And then nung nire-refund na namin yung pera, nag-iba na yung sagot niya. Ang sabi niya, kakausapin niya yung supplier kasi naibayad na daw yung pera doon sa supplier ng mga construction materials. So paano mong naibayad ngayon yung pera doon sa construction materials? August na, wala pang construction materials delivery. So sabi ko, pinapaikot lang kami nito. So galit na ako nung time na yon kasi ang dami niyang mga rason eh. So ang ginawa namin mag-asawa, nag-uusap kami, nag-report na kami sa bangko namin, sa fraud section, na ganun yung naging sitwasyon namin. So niloko kami nitong kapitbahay namin. So ang ginawa, ang reply sa amin ng bangko, unfortunately itong tinutukoy namin na contractor, hindi naman depositor dun sa bangko namin. So ang gagawin ng bangko namin is makikipag-communicate dun sa bangko niya. Bank to bank na ngayon ang usapan. So nag-reply uli sa amin yung bangko namin. So ang mangyayari daw, i-freeze yung account niya until na imbestigahan siya. So may investigation na mangyayari dun sa ginawa niyang panloloko. So immediately that day, wala siyang magawa kasi naka-freeze yung account niya. Kahit pagkain, wala silang makuha. So immediately pumunta dito. Kinatok kami sa bahay. Bakit daw nireport ko siya na gano'n, na nireport namin siya na gano'n, na scam siya. June pa nasa kanya na yung pera. August na, walang single construction materials na dineliver. Hindi rin niya ginagawa yung project. So anong gagawin mo kung ikaw nasa sitwasyon ko? So wala daw siyang, di daw niya magalaw yung pera niya. Sabi ko, problema mo yan. Ako, alam mo ang sagot sa akin, sabi niya is, neighbor should not do this. Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha niya. Hindi ko lang masabi na ang kapal ng mukha niya kasi kami yung nanunuyo eh. Kami yung magre-refund ng 3,200 eh. Baka hindi na niya ibalik eh. So sabi ko, ibalik mo lang yung 3,200. So wala tayong problema. O sige, sabi niya. So nangako siya ng araw na naman na yon. Nangako siya. Nag-set siya ng date kung kailan niya itatransfer. Pabalik sa amin yung 3,200. So follow up kami ng follow up ngayon sa bangko kung ano nangyayari dun sa investigation. Hanggang sa tumagal ng tumagal. And yung bangko namin, ang reply sa amin is hindi na raw nagre-reply yung bangko niya. So asan yung investigation doon? Asan yung investigation na sinasabi nila? Kasi ang victim kami, ni minsan hindi sila tumawag. At nakikita namin na umaalis na yung kanyang van, yung sasakyan niya. Ibig sabihin, nakakapagpagasolina na siya.
nakakakuha na siya ng pera dun sa kanyang bank account. So ibig sabihin hindi na naka-freeze yung account niya, kaya hindi na rin na-reply yung bangko. So parang ang naging problema ngayon dun sa sinasabi nilang investigation, walang resulta. Kasi kami yung victim, hindi kami tinatawagan. So parang wala nangyayaring investigation. At kahit na mismo yung bangko namin tinatawagan namin, ang sagot sa amin is hindi na reply sa email nila yung bangko nitong contractor. So bakit mag-aantayin mo yung email? May telepono nga eh. Ba't hindi sila mag-follow up? So hindi ako naging happy dun sa naging happy sa resulta. Hanggang pagpapa-freeze lang ng account in few days, yun lang yung nagawa nila. So hindi ako happy. So I'm thinking humingi sa bangko namin ng kopya lahat ng email kung totoong nag-i-email nga sila. And then I'm going to report itong dalawang bangko na to pareho sa ombudsman. Ang thinking ko, magreklamo sa ombudsman para ma-pressure itong mga bangko na to na gumawa ng kanilang investigation. Yun talagang investigation, talagang tatanungin kami. So hindi lang yon, tumawag din kami sa pulis. Ang mga pulis naman dito guys, hindi sila yung tipong pupuntahan ka agad. Yung pagka yung nagkakagulo na, nagkakasuntukan na, yan emergency ang pupuntahan ka talaga. Pero pagka yung ganitong fraud, may ibibigay sa yung number, tatawagan mo sila. So ang ginawa ng wife ko, tinawagan sila, hiningi yung details niya, and then ganun din ang sabi, they are going to investigate. Isang buwan na at kalahati, walang bumabalik sa amin na pulis para mag-investigate. So kung kayo nasa sitwasyon namin, desperate kami, iniisip namin ombudsman, yung pulis wala rin, tapos yung bangko wala rin. Every time na nakikita ko tong hinayupak na to, kapitbahay ko lang eh. Actually ang pagitan is isa lang bahay eh. Every time na nakikita ko, talagang tinitingnan ko sa mata. Malaking lalaki to eh, malaking lalaki, ang katawan niya pang basketball player, tsaka mas malaki sa akin. Ako init na init ang dugo ko pag nakikita ito. Ang iniisip namin, kasi bago ka pumunta sa lower court, kailangan ma-inform mo siya in writing na ang last option na gagawin mo ay magkita kayo sa lower court. So one time, yun yung isa sa mga requirements bago kayo pumunta sa lower court. Kailangan muna padalan mo siya ng letter na sasabihin mo sa kanya na ang last option mo sa kanya is pumunta na kayo sa lower court. So yun yung last option. But before that, may nangyaring sitwasyon na may pupuntahan kaming mag-anak, papunta kaming Manchester. Nakasakay na kami sa kotse. Nakita ko tong van niya. Nakita ko yung van niya paparada dun sa harap ng bahay niya. Ewan ko ba, ang init ng ulo ko nung araw na yon. Tinanggal ko yung seatbelt ko at binaba ko siya ng kotse. Habol-habol ako nung asawa ko. Sabi nung asawa ko, pabayaan ko na. Kasi so sabi ko, hindi pwedeng pabayaan kasi malaki yung pera eh. So nangyari, actually kakausapin ko lang talaga. So hindi pa nakakapark yung van niya. Kinato ko yung pintuan niya, kinato ko. Mainit ang dugo ko talaga eh. Kakausapin ko lang. Pero hindi ganun yung nangyari actually. Kinato ko siya. Lumabas siya, na-good morning siya sa akin. Magalang naman ang sagot sa akin. Pero ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko na magalit. Mataas yung tono ng boses ko. Dinuduro ko siya sa pagmumukha niya. Ang sabi ko sa kanya, kailan mo ibabalik yung pera? Kasi ang dami mong pangako, wala kang ginagawa doon sa pangako mo. Sabi ko, ibalik mo yung pera.
ang sabi niya, nakipag-usap na ako sa asawa mo, sa ganung date ko ibabalik. Sabi ko, pag hindi mo binalik yung pera, ang last option ko sa iyo, magkita tayo sa korte. Hanggang sa dinuduro ko siya sa pagmukha niya. Tapos yung boses ko na nanginginig na talagang galit na galit ako. So ang nangyari ganito. Dun sa driver seat, andun pala yung nanay niya. Nakikinig dun sa conversation namin. Ang sabi nung kontraktor, nung lalaki, wag mo naman akong sigawan kasi kasama kong nanay ko, sabi niya. Ay di inignore ko lang siya, tuloy pa rin ako ng sigaw. Alam niyo yung yung pakiramdam mo na gustong-gusto kong murahin, pero ang gusto kong pagmura sa kanya ay Tagalog. Kasi pag minura ko ng English, alam niyo yun, hindi ko maramdaman pag-English eh. Gusto kong murahin ng Tagalog. Kaya lang, alam niyo naman siguro yung pakiramdam nung mumurahin mo siya ng Tagalog, hindi naman niya maintindihan. Hindi ko ma-express yung sarili ko. Hindi mo mapil pag nagmumura ka ng English. Kawa naman ang tawag kasi Kiara eh. I'm hungry! Mas feel ko pag piniay ko siya ng Tagalog. Kaso galit din naman ako sa sarili ko kasi hindi ko ma-express nga kasi Tagalog. Hindi rin niya maintindihan. Hindi naman ito eh! Nagmadat ka pa! So asar na asar ako sa sarili ko. Talagang galit ako. So anong nangyari, talagang hinikit ako ng asawa ko. At talaga naman kung pumalag, for the first time sa buhay ko, ako'y makikipagbabag. Desperate na ako. Yung pulis, walang magawa. Nag-aantay ka ng 1 buwan at kalahati, walang nagre-reply sa'yo. Yung bangko, walang magawa, puro email lang. Yung Cheshire Council ng fraud section, walang magawa. Ang sabi, patatawag lang. Lahat ito ay napaka-soft. So, alam niyo yung pakiramdam na desperate ka, wala kang mahinga ng tulong. So, dun siguro uminit yung ulo ko, nakita ko siya nung umaga na yun, kaya talagang pinuntahan ko siya. Kahit hindi pa nakakapark nung yung van niya, at kahit andun pala yung nanay niya sa tabi niya, wala akong pakialam. Hiniya ko siya. Ngayon, sa Makatwid, kinabukasan, nagpauna ng 950, itinransfer doon sa account, sa bank account ng asawa ko, 950, and the following day, yung kakulangan doon sa 3,200, ibinigay na niya. So sa Makatwid, na-refund na namin yung na-refund na namin ng buo yung 3,200. Bakit ginawa niya yung parking nung kapitbahay ko, yung sa amin hindi? Bakit? Dahil puti siya? Kami Asyano? Tinatansya niya kung kami ay papalago hindi. Di napala niya. Dinuro ko yung pagmumukha niya sa harap ng nanay niya. Pag nasa ibang bansa ka, kahit nasabihin nila na walang, hindi tinitingnan dito kung ano yung kulay mo, hindi pa rin ako naniniwala. May mga tao pa rin na hindi equal yung pagtingin sa kapwa nila. And for them, kailangan mong iangat yung sarili mo, ipakita mo sa kanila na pareho lang kayo. So hanggang dito lang guys. At sana ay may natutunan kayong lesson sa nangyari sa amin dito. So finally, nakuha na namin yung pera. So kung bago ka sa aming channel at nagustuhan mo ang video na to, please subscribe to my channel at pakipindot mo na rin ang like button at bell button icon para palagi kang updated sa aming mga video. So hanggang dito na lang guys. Ito ang inyong Papa Piggy na palagi nagsasabi, bawal na bawal ang negative, kaya dapat stay positive. So hanggang dito na lang, and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.